So yeah, good day everyone. And today let's try to create a simple standard calculator. So first that we have to do is syempre we have to add yung mga buttons, text box. So you have to design muna yung ating calculators. Now, I assume that you are not yet familiar with the tools that I'm going to add to our form designers. So let's do it step by step. Okay. First that we have to add is our text box. So let's search this. Ayan. Now in this text box, let's try to change the font. Okay. So to do that, just click the text box. So rekta gawa na tayo. Okay, kasi you have to limit the time. Just click the text box, change our font, and let's make it 14 or mas malaki. Okay. And let's make it Century Gothic. Okay, so medyo malaki na siya. Okay, now this will be our input, txt input. Okay, let's name it txt input. Punta lang tayo sa properties niya and txt input. Okay, so let's make it a practice na every time na nag-add tayo ng mga tools natin or mga components is you have to change yung name para mas madali nating matandaan pag nagko-code na tayo. Now, next na gagawin natin is let's try to add buttons. Okay? Siyempre, buttons 1, 2, 3, 4 hanggang 9. Uh, let's check my calculator kung ano yung design. Okay? Standard calculator. Okay, so ayan. Ito yung parang standard calculator natin. We have here. And let's try to change the font na agad. So change natin yung kanyang font. And let's try to copy paste it na later on. Okay. So palitan natin yan ng 00. Kanyang text into 00. Palitan natin yung font niya. Make it bold and size 16. So check natin. So I think okay na yan. 00. Then next is, let's add, I think, okay na yung 0. Then, next is, let's try to add a period. Okay. So, baka kailangan natin ng period. And syempre, dapat meron tayong equal sign. Okay. So, siguro mamaya, ipa-fast forward ko na to kasi itong design natin ay medyo bagal. So, yan. Palitan natin yung kanyang text into equal sign. So, hanapin natin yung text. Saan na dito yung text? Ayan, equal sign. Okay. So, let's try to copy this. Paste. And this will be the 1, 2, 3, 4. Next is, okay, double click ko lang. Copy, Control C, Control V. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, after ng 9, syempre kailangan natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, I think mas better if 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And let's make this for division. Okay, so division. This one is for multiplication. This one is for subtraction. And this one is, ayan, plus. Let's change this into 1, 2, 3, 4. So notice, every time na nag-edit na ako ng text, tina-type ko na siya agad. So hindi na ako pumupunta dito kasi automatic na parang pupunta na siya doon sa text properties kapag yun yung last na inedit natin. 5, 6, then next is 7, 8, 9. Okay?
So, ano yung kulang natin dyan na operators? We have yung plus sign. Kaya, maglagay tayo ng, let's try to move this here. Okay. And, maglagay tayo ng plus sign. Okay. Plus. For addition. And, syempre, I need to patog this one. I think okay na to. So, ayan. Ayan. Lagyan na lang natin ng, for example, if you want to, uh, ano ba yung mga nandun sa ating mga calculators, standard calculators. We have CA for clear all. We also have, okay, meron. We also have percent. So, sure with the percent sign, kung ano yung, ano niya. Pero, let's try delete. Okay. Clear all, delete, and then, ano ba tong, ano ba to? Check natin. Baka, hmm, baka dito. Percent sign. Okay. And let's try to adjust this one. So, ito na yung ating design for our calculator. Okay. Now, next na gagawin natin is, we have to rename it. Okay. Palitan ko lang yung pangalan ng ating form into standard calculator. Then, this is TX input. So, this is, let's change the names. BTN00. This one is BTN0. Okay? So, always remember that every time that we have to name our tools or our components, huwag tayong maglalagay ng space. Kasi, kung maglalagay tayo ng space, magiging invalid yung kanyang property. Okay? So, next, let's name this as BTN period. BTN equal. For this one, BTN1, BTN2, BTN3. So, kapag nagpapangalan tayo ng mga buttons natin or yung mga tools natin, always make it relevant or meron siyang sense doon sa function niya para hindi tayo malito in the near future. Both BTN add, BTN4, BTN5, okay, BTN6, siguro hindi nyo pa alam or hindi pa kayo aware kung ano yung talagang use kung bakit tayo nag-rename pero later on malalaman natin. Okay? Subtract BTN7, BTN8, BTN9. Okay, you can skip this one na itong video, yung panag-rename natin. So, BTN multiply or BTN mul, BTN CA, clear all. Siyempre, BTN delete. Then, BTN percent. BTN div. Okay? So, ito na yung ating standard calculator. Let's try to run it. So, to run this, click lang natin yung start button dito. Okay? Always remember that when we are running or when we are executing our program, we cannot edit our form designer. Okay? So, baka na-minimize natin ito and hindi na natin nakikita yung toolbox. Huwag kayong mag-question, Sir, bakit wala yung toolbox? Nawawala yung mga solution explorer. Check natin muna kung nakaran tayo. Okay? To stop yung ating executions, click lang natin yung square na color red. Okay? So, eto na yung ating parang standard calculator. Pero supposed to be, hindi tayo makakapag-type dito. So, let's assume na isa na siyang programmable na hindi tayo pwedeng makapag-type kasi walang keyboard. Okay? So, if I click 1, if I click 2, dapat pumupunta siya dito sa ating txt input. Diba?
Okay. Now, para mag-work yung ating code, explain ko lang kung paano natin nama-manipulate yung mga data or nache-change natin yung mga properties or attributes ng isang mga ah, tools. Okay? Now, yung ginawa natin kanina, itong form, naging standard calculator. Kasi nga, change natin yung kanyang text. Now, dito sa ating txt input, let's try to change yung kanyang text. So, kung titignan natin yung kanyang property, yung kanyang text ay blanco. So, if I'll try to add 00, so meron siyang 00 doon. Kaya, doon sa code natin, kapag clinic ko yung 1, button 1, dapat mag-change yung text ng ating txt input. Okay? Palitan ko lang yung text align niya into right. Okay? Para dito sa right yung nakikita natin. Okay? So, to add a code or kung pupunta tayo dun sa kanyang code editor, we can simply double click our buttons or our tools. Automatically, mapupunta tayo doon sa kanyang code. So, if I double click this one, meron na akong private sub btn1 underscore click. So, ito yung tinatawag natin na event. Okay, event. Now, doon sa mga other programming languages, yung term nila dito is event listener. Na dito, parang sinasabi na natin na kapag naklik-click si button 1. So, yung kanyang scope, syempre, dito lang sa part na to. Itong private sub na to, ito yung kanyang start and ito yung kanyang end. So, syempre, yung code natin ay dapat nasa between ng kanyang start and end. Okay? So, yun. Parang naka-scope na siya or parang yung curly bracket na doon sa Java or Python or kahit anong programming languages. Okay? So, let's try to edit it now. Kapag naklik-click siya, syempre, yung ating txt_input.txt ay magbabago. Magiging 1 siya. Diba? So, check natin. If I click yung ating txt input, ayun, meron na siyang 1 doon. Pero kung click ko to ng madami, syempre 1 lang yung nagpapakita. Dapat nag-add siya pa rin, di ba? Supposed to be is 1, 1, 1, 1, 1. Pero hindi niya ginagawa yun kasi nga yung in-add niya lang is 1. Okay? So, let's try to add a variables. Now, variables, ito yung parang temporary storage natin. Kahit ano yung pangalan natin, ito ay nag-i-store ng value. Okay, yun yung variables. Now, in declaring a variables doon sa mga other programming languages, they usually use this syntax. Int x is equal to 1. So, yung mga ganun. Pero dito sa ating Visual Basics, there are different ways on how to declare a variables. Okay, first is yung public. So, ito yung kanyang syntax. We have the scope, yung ating variable name, then yung keyword na as, and yung data type. Okay? So, ito yung ating syntax. When we talk about syntax, these are the arrangement of our or the protocols. Ito yung parang Bible natin na dapat sundin. Okay? So, scope, variable name as data type. So, parang ito, public class form1. So, na-declare niya na isa siyang public. Pero dito, let's try to declare it as dim. So, dim stands for dimension. So, there are different ways or there are different scopes. We have public, dim, static. We also have private. So, nakikita ninyo may mga private dyan. So, dim, anong papangalan natin? Let's try to add num1. Num1 as, ano yung data type? Lalagay natin. Since isa siyang number and dapat kaya niyang mag-store ng decimal points, syempre, float. So, kung walang float, double. Okay? So, double is a data type that can store decimals. Okay? So, check natin dito. txt input.text is equal to
Okay, check natin. Let's try to double. So, num1, and then concatenate natin. Num1, ayan. Pero syempre, we have to add num1 is equal to txt input dot text. So, dito, meaning, yung value na ng num1 natin, kinukuha niya from txt input dot text. Okay? So, bale, ganito siya. So, check natin. Pag-click ko yung 1, ayun, nag-error. So, check natin. Conversion from string, okay. So, nagiging error na siya. Okay. Let's try to convert it into a value. Check lang natin. So, kapag nilagay natin sa val, meaning, yung nandito sa loob niya, nagiging value na siya. So, number. Okay. So, 1, 0, 1, 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 1. Okay, check natin. Tama ba? Okay, backspace lang natin yun. 1, so naging 0, 1 siya. 1, 1, 1, 1. Okay. Now, naging 0 siya kasi nga, dim naman as double. So, check natin. Okay. It's equal to 0. Okay, 0 naman talaga siya. Okay, I think, ganyan na lang muna yung gagawin natin. So, at least, nagawa natin ng paraan. So, what if kokopyahin ko to, ilalagay ko siya doon sa code ng 2. So, base lang natin yan. So, instead of 1, gawin natin siyang 2. So, check natin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Okay, so yun, gumagana siya. Okay? So, ganun lang yung gagawin natin dun sa mga other buttons. Dito lang tayo, double click natin, and paste. So, instead of 2, litan natin ng 3. So, kung nalilito kayo or ayaw nyo balik-balik dyan sa form designer, we can actually go dito. So, click lang natin itong, ito, dito sa taas. Then, hanapin natin yung btn4. And then, syempre, dapat naka-click yung ating event. Ayan, automatic na siya. Pero kung nalilito kayo sa way na ganito, syempre double click lang natin yung buttons. Okay, paste lang natin. Then 4. Okay. So, ganun lang gawin natin dito. Paulit-ulit lang tayo dito. Okay, 5. Paste. Then 6. Okay. So let's change this in 5 and 7. Paste. And let's change this into 7. Let's change this into 8. And syempre 9. Then ito is dalawang 0. And ito naman isang 0 lang. Then syempre makapag-add din tayo ng period. Okay? So, let's check kung gumagana yung ating mga buttons. So, in this way, nakakapag-add na tayo ng text kahit hindi ako nagtatype dito sa aking keyboard. For example, 1, 0, o 100, or 0, 0, 0, or 0. What if point 1? So, yun. I think hindi siya gumana. Gumana ba siya? Point 3? Okay. So, nagiging, ano siya? Kasi gumana. Okay? So, solve natin yan later on. Bakit hindi siya gumagana? Para na-solve natin yan. Let's tanggalin natin yung val. Okay? Check lang natin kung gagana siya ng ganito. So, yan. Tagal na kasi ako hindi ng code ng about ganito. Kaya, trial and error tayo.
Okay, tanggalin lahat natin yung bar. So, dapat parang chinek natin na ng una. Okay, check ulit natin. Period. 1, 2, 1, 0, in 1. Yan, I think okay na siya. So, yan. Pero string siya. Diba? So, later on, we'll have to convert it. So, string muna siya. Okay, next na gagawin natin, dapat pag pinindot ko na yung addition, dapat nawawala na yung value ng ating text. Then, ilalagay ulit siya doon sa isang variables. Di ba? So, ayan. Yan yung gawin natin. Dim num1 and supposed to be hindi num1 yung pangalan. Pero, hangga ano yung ano natin. Dim, um, dapat input. Palitan natin to ng input. Dim input as string. Okay, lahat ng num1. Copy na lang natin yan. Control C, Control H. So, just have to replace num1 into input. And replace all natin. Replace all. Okay, so lahat na ng input. Palitan. Okay, okay. Tama yan. Then, let's num1 as string. Okay, so I think okay na yan. So, dapat pag click natin yung plus, num1 is equal to txt input.text. Tapos, txt input.text is equal to blanco. So, parang sinasabi na natin na yung value ni num1 ay yung buong code na yon or yung buong text na yon. Tapos, blinablanko natin yung input para makapaglagay ulit tayo ng another value. Okay? So, let's try to run. Okay? So, for example, meron tayong 14. Pag clinic ko yung plus, nagbablanko na siya. Pero yung 14 na yun na yung value ng ating num1. Okay? So, nasa-save natin yung 14 doon sa variables. Hindi lang natin nakikita. Now, next na gagawin natin, syempre mag-input na naman ako. Tapos, click natin yung plus. So, dapat, dito sa ating num1 is equal to txt input plus num1. Para naman, so ganito yung magiging value. 1 plus 1 plus 5 plus 6. So I think, yan. Tama ba? Ano ba tayo? So check natin. Txt input that text plus num1. Ano ba si num1? String pala no? Okay. Dim num1 as double. Okay. Check natin. Ayan nga. Trial and error tayo dito. Text input. So let's declare this as a value. And, diba? Check natin. 1 plus 1 plus 5 plus 8 plus 6. Parang ganun. Then, dapat pag click natin yung equal sign, uh, doon na siya i-equals. So, check muna natin. Num1 txt input.text is equal to num1 plus txt input.text. Txt input.text num1 is equal to val. Okay. Natin. So, mamaya explain ko yung code natin. Okay? Try muna natin kung gagana. 1 plus 2 is equal to 3 plus 5 is equal to 9. 3 plus 5 is equal to 9. Parang plus 2 is equal to
15. 9 plus 2. 15 ba? Hindi naman. So, meron tayong wrong dun sa code. So, although hindi siya error, nag-error yung output natin. So, meaning, ito ay logical error. So, mas mahirap hanapin yung error kapag logical error. Kasi nga, yung error na is yung logic mo mismo doon sa programmer, hindi sa mismong system. Okay? Kaya mahirap hanapin yung error pag ganun. So, check natin. Pag click natin yung ating btn add, num1 is equal to val txt input to text plus num1. Txt input to text is equal to blanco. Then txt input to text is equal to num1 plus val txt input to text. Tama ba? Check natin. 5 plus 5 is equal to 10 plus to 10 plus 5 is equal to 20. Okay, so parang nauulit kapag nag-plus tayo. Kasi nga, eto, plus 1. Ay, oo, tama. Okay na to. Na tayo nag-plus 2 plus 5 is equal to 7 plus 6 is equal to 13 plus 9 is equal to 22. 13 plus 9, 22. Then, okay na siya. So, dito sa part na to, so, yan, explanation. So, dito sa part na to, dito sa ating btn add, so once na we click yung add button, dapat yung num1, kinukuha na niya yung value doon sa txt input na text. Then, blinablanko natin siya. Okay? So, explain ko ulit. For example, pag click ko yung 7, then plus, so upon clicking yung plus, si 7 na ipupunta doon sa num1. Diba? Then, blinablanko niya. Now, dapat pag i-click ko yung equals, so yung code ng equal natin ay num1 plus yung value ng input na text. Pag i-click ko yung equal dyan, 7 pa rin yung output kasi nga walang value dito. So, equals is 7. Pero kung magpa-plus ulit ako ng 5, 7 plus 5 is equal to 12. So, tama na siya. Okay? So, yung gagawin natin is kailangan na nating mag-conditional. Bakit kailangan nating mag-conditional? Kasi nga, itong equal sign natin, yung ginagawa niya lang is nag-addition. Pero, dapat kayang-kaya niyang mag-subtraction. Alam niya kung kailan siya mag-multiply. Alam niya kung kailan siya mag-divide. Okay? So, syempre, we have to declare another variables para alam natin kung ano yung parang operators to be used. So, operator to be used. So, naming, again, let's make it descriptive. Describe natin. So, in naming a variables, dapat hindi siya keyword. Okay? So, kung itatry ko siya ng operator, so magiging error siya. Kasi nga, yung operator na word ay naka-embedded na doon sa system. So, hindi pwedeng operator. Meaning, isa na siyang keyword dito sa system. So, dapat, pag nagde-declare tayo, ay hindi siya keyword operator to be used. Okay? So, syempre, pag tinik ko yung addition, ano yung operator to be used natin? So, operator to be used is equal to addition. Ganun din gawin natin dito sa ating subtraction. So, copy lang natin yan. Then, paste. Subtraction. Okay. Then, kopyahin na natin na ito. Subtraction. So, ayan. Copy, paste lang ulit tayo. Ito naman is
multiplication. The next is, ano natin, division. So, medyo matagal tong ano na to. Gawin natin siyang percentage. Okay. Then, ayun, I think yun lang yung operators na kailangan natin. Pero, yun, percentage. So, parang i-comment muna natin yan. Okay? So, to comment is lagyan lang natin ng apostrophe para maging kulay green. Na yung comment in programming languages, these are non-executable codes. Code siya pero non-executable. So ito lang ay parang gabay ng mga programmers o yung mga readers kung ano yung gamit ng block of code na yan. Okay? So usually nagko-comment out ako kapag hindi ko gagamitin yung code, yung block of code. Then, of course, dito na sa ating equals, dito na natin pagsasamahin yung mga napag-aralan natin from our programming 1 and programming 2. So, di ba, gumamit na tayo ng conditional statement na if noon. So, let's try to use that dito sa ating calculators. So, check natin. If yung ating operators to be used equal to addition, so dapat kung ano yung nilagay natin na spelling dito, okay? So, addition na ganyan, dapat ganun din yung spelling. Okay? Kasi nga, addition is different from yung additions na may S. Different din siya dun sa naka-lowercase na a. Okay? So, kung ano yung ginamit mong value doon, dito, syempre dapat magkatugma pa. Magkatugma siya dapat. Okay? So, kung addition yung gagawin, syempre, copy paste or X natin, then paste. So, yan. So, kung addition, syempre, mag-add ako. Then, I'm sure na pag-aralan nyo na to, else if. Okay? Else if followed by another conditions. Now, in conditional statement, nangyayari lang to or na-execute nyo lang yung code kapag syempre nagiging true yung ating condition. Naawatan? Okay. So, yan. So, kung subtraction siya, syempre, gagawin natin, kopyahin lang natin yan and mag-subtract tayo. Okay? So, dash. Then, kopyahin lang natin to. So, ganito yung syntax ng ating if statement dito sa ating Visual Basic. So, kung hindi pa kayo medyo familiar sa mga conditional statements, mga looping statements, repetition structures natin, basahin natin yung ating PDF, okay? So, yung instruction on how to declare, on how to use yung mga basic fundamentals about Visual Basics, nandun siya. Okay? So, multiplication, then, ano pa? Division. So, palitan natin ito ng multiplications. Dito sa ano is asterisk, division is syempre divide na ganyan. Okay? So, yan. So, I think, let's check kung gumagana. 8 multiplied by 3 is equal to 24. Oh, 8, 16, 24. Plus 5 is equal to 24 plus 5, 29. Yan. Hindi ko magana siya. Minus 9 is equal to 20. Then, anapay kurang divided by 4 is equal to 5. So, gumagana na yung ating calculator. What if maglalagay ng 500 minus 100 equals to 400? Let's try naman what if 0.5. Okay? 400 minus 0.5 is equal to 395. Okay. So, dito na nagkakatalo. Magiging whole number na siya. Paano natin siya gagawing decimal point? So, paano nga ba? Okay. So, yung nakalimutan ko na kung paano gawin. Project natin. Num1 is na double.
Okay. Pero, etong Balti is input na text ay hindi. Hmm, ulit natin. 1.1 multiplied by 5 is equal to, tama. Okay pa lang pala siya. So, parang hindi ko lang alam mag-minus kanina. So, check natin. Ano yung value kanina? 100 minus 0.5 is equal to 95. Tama ba yun? 100 minus 0.5 is equal to 95. Hindi ba 99 point? I'm not sure. Minus 95.5. I know na. Dito sa ating meron tayong kamali talaga dito. So, supposed to be dapat ito ay isang TXT input. Input ay talagang double. Okay, so ayusin natin mamaya. Okay, try natin yung CA. So, yung CA is clear all lang naman yan. So, ano yung mga i-clear natin? So, clear natin syempre si txt input.text is equal to blanco. We also have to clear yung num1 is equal to blanco pa rin. And syempre, yung operator to be used is equal to blanco. Ano pa yung mga kailangan nating i-blanco? Input. Okay? Palitan din natin yung input. Kahit hindi na. Okay? So, yun yung CA or clear all. Okay? So, 8888 CA. Yan. Num1 is equal to, null pala siya. Okay? 0. Ayan. Okay na siya. Now, next, gagawin natin is del. So, paano naman tong del? Eh, di ba del is delete? Dapat magba-backspace lang siya. Yung last digit lang yung matatanggal. So, we have to determine kung ilan yung length ng nandun sa text. Then, ayan, gamit tayo ng mid functions. So, I think, solve muna natin yung del bago tayo pupunta dyan sa percentage. Kasi hindi ako sure dyan sa percentage na yan. Sorry. I'm not good with math. Okay? So, anong gagawin natin kapag del? We have to first know the length of our text. So, pwede tayong mag-declare ng dimlen, parang length, shortcut ko lang, as integer. So, syempre. And len is equal to txt input dot len. Check natin. Text len. Ganyan ba? Try natin i-message box kung ano yung magiging output niya. Message box is equal to that. Yan daw yung message box na to. Ito yung parang nag-alert. Okay, so ginagawa ko lang to kapag ano, gusto kong makita yung output del 3. So, ayan. Nakukuha natin yung length ng ating mm, ng ang digit natin doon sa txt input. Okay, so yun yung gamit ng length. Now, syempre, we have to delete yung nandun sa uli. So, gamit tayo ng txt input na text. Papalitan na natin yung kanyang text is equal to mid function. So, mid function, ginamit na natin ito noong nag-delete tayo ng characters or kinuha natin yung characters, first character ng middle name natin. Okay, so mid, then followed by ano yung value natin? We have the txt input dot text. Then, mag-i-start tayo doon sa, I think, mag-i-start tayo doon sa length. Okay, doon sa length. Then, mag-i-end din tayo doon sa length. Okay, check natin kung matatanggal niya. Okay, so I do hope magiging correct. 9999 del. Okay.
Alam ko na. So, hindi dapat siya mag-start sa len. Mag-start siya sa 1. Di ba? Mag-end siya sa len. Pero dapat mag-minus 1 tayo para hindi niya kukunin yung last. So, 777 del. Yun, okay na siya. Na-explain ko lang itong mid function natin. So, when we talk about mid function for those are absent noon, doon sa paggawa ng personal information. Now, yung ating syntax for mid function is ito. Mid followed by dollar sign. Then yung value na gusto mo and yung kanyang start and yung kanyang end. Okay? Dito sa part na to, for example, yung value natin ay Darwin and yung ating start is 3, yung ating end is 5 or 4. Okay? So, meaning, magbibilang ako ng character doon sa 3. So, 1, 2, 3 R. Then, mag-end ako doon sa 4. So, yung magiging output niyan is only RW. Okay? So, yun yung mismong gamit ng mid function. To get a certain characters, magbe-base siya doon sa start at end na sinet mo. Now, what if yung character natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Darwin, 6 letters. Now, what if 7 yung nilagay natin dyan? So, mag-create yan ng error kasi yung indexing natin, hindi niya mahanap kung asan yung ika-7 na index. Okay? So, usually nag-error yung ganyan. Okay, so yun yung mid functions. So, I think medyo okay na yung ating calculators. So, nag-calculator lang kasi muna tayo para alam natin kung paano tayo magbato ng mga text, kung paano tayo gumamit ng if. So, ayan. Simple calculator lang. 8888 del or CA. Okay? Now, how about the percent sign? Percent sign. Ano bang ginagamit ng percent sign sa calculator? So, let's check. For example, 78%. I don't get it. Is equal to 0. No, what? 100%. I don't get yung percentage. 8 times 9% is equal to... okay. So, yung ginagawa niyang percent yung text natin. Paano ba gawin yun? Paano ba gawin percentage? Hala. Hindi ko sure. Let's see. X is equal to text input na text multiplied by paano ba? Search natin doon sa Google. So, okay lang yan. Normal lang mag-search. Okay. Formula to get a percentage. Huh? Make it percent. So, formula to set percentage. Basta ba? Okay, I do hope na malakas yung net. Hindi kaya, dito sa phone ko na lang. So, bear with me, medyo kinakalawang na tayo. Ayan, percentage. Percent of a number is equal to percentage multiplied by 100 times number. Ano yung percentage? Calculate 5% of 50, read more. Check natin dito. Ay, ganun lang pala. Divided by C5. 12. B5. B5 divided by C5. Okay. So, ganun yung percentage. No, I don't want that. Not like that. How to add a percentage to a price. Ganun ba? Percentage times 100 divided by 100 times number. Number. I don't get it at all. So, check natin. Follow natin. TXT input. Divided by 100.
Check muna natin na. Hindi talaga ako sure sa percent na yan. 5% is equal to 0.5. Oh, ano pala. So, 7 plus 5% is equal to 7.5. Ayun, uncle. Ayun, gumana siya. Okay na yung ating standard calculators. So, ayan. So, para hindi tayo malito. So, let's wrap it na. So, dito yung ginawa natin. Nag-design tayo ng calculators. We added buttons. We renamed it. So, nag-add din tayo ng text box para doon tayo maglagay. Okay? Then, dito sa part na to, for example, tong btn1. So, syempre, input is equal to txt input na text. Sinasabi lang natin. So, dito, bale ito, binabato lang natin yung input para mag-continuous yung numbering natin. For example, pag pinipindot ko kasi yung 1, dapat 1, 1, 1, 1, 1. So, ganun. Then, we added some operators. Yung ating addition. Usually, nandun siya sa, okay, slope ko na lang. So, there, nag-declare tayo. We have 3 declarations. Dim input, dim num1. Okay, so explain ko lang yung mga declarations dito. So, dito, when we talk about dim, so dimension ko na dito ay every time na nare-read niya yan, or every time na nare-read or nagde-declare tayo, nare-reset yung kanyang values based doon sa declarations natin. Pero if we declared it as static, so parang once na nag-change na yung kanyang value, meaning hindi na siya magre-revert doon sa declarations niya. Tinukan value naka-fix na DJ in change tayo. Pero usually yung static is nagagawa lang siya doon sa mga loob ng mga tools natin. So you notice na kung ano na dito, static is not valid and member variable declaration. Pero kung ilalagay natin siya dito, static plus integer, so hindi siya nag-error. Kasi nga, static is usually static no kayong value ng ating data. So, we have string, doubles, and syempre, we added some to if, then, else if. So, we call this if, then, else if. Okay? If, then, else, if. So, other programming languages, iba yung pangalan. If, else. So, yung mga ganun. Pero if, then, else, if yung pangalan dito kasi meron tayong then. So, parang sinasabi lang natin dito, kung yung operator to be used ay addition, di magpa-plus ako. Okay? So, ganun yung explanation yan. Pero kung yung operator ay subtraction, di eto yung gagawin ko. Pero once na magpa-false yan, hindi niya gagawin yan. For example, additions yung gagawin ko. So, check natin. Additions with S. So, check natin kung gagawin ba niya. So, 1 plus 1 is equal to supposed to be 2. So, 1. Walang output. Kasi nga, hindi niya nababasa. Ito, nagiging false yung ating condition kasi nga, yung operator to be used ay addition. Pero yung ating condition dito ay with S. Okay, so be careful sa mga uh, spellings natin. So, usually, doon tayo nagkakatalo-talo. Doon sa spelling. Okay? So, that's all for our standard calculators. Para makapag-level up naman na tayo, and let's try to connect na yung mga uh, databases natin. So, ginawa lang natin to para mas mai-familiarize tayo dito sa Visual Basic. Okay? So, yun lang muna. And I do hope na matapos natin tong calculators. Okay? So, yan. Buyers.